Hello everyone! Finally, sinipag ako mag-edit. Continuation ito ng vlog ko. Kung naalala nyo yung post ko before, nag-visit kami sa Niswa Fort. Papunta na kami nito sa museum and 20 minutes away siya from Niswa Fort. Sweepers. They keep the roads clean here. At syempre, hindi ko rin pinalagpas na kuhanan itong Niswa Gate or kung tawagin nila is Gateway to History. Papunta kami ng museum. Kakatapos lang namin mag-lunch at mag-tour sa Take the next left. Ang grabing linis ng daan dito. Ang daming turn left, turn right. 400 meters, you will arrive at your destination. Sa labas, ang ganda ng design. When did they open this? Long time ago, Han? 2, 3. 2, 3. Oh. You know what they are working in there. Ganda. May mga nilalagay sila sa baba. Underwater. Ay, there is water pala. Kaya pala nagre-reflect. Yung may tubig pala. Oh. Patubig effect. Ganda sa labas. Wow. You have arrived. Ay, wow. Astig ng mga yun, design. Slide. Galing. Ganyan ang kanilang pa-entrance. This vehicle. Pagkapasok namin sa loob, hindi pa talaga kami nakakuha ng ticket dito. Ito kaagad yung napansin ko, yung car na naka-plate number 1, car daw to ni Baba Sultan Qaboos. Before pa kami umenter sa pinaka-loob na talaga, yung mga may display na doon, diniposit muna namin yung aming gimbal kasi hindi daw allowed. Niswa Museum. Come to Niswa Museum, guys. Come on. Ganda naman talaga. Never pa ako nakapasok ng museum kaya wala talaga akong idea kung anong meron sa loob. Kasi hindi rin naman ako nanonood ng mga vlog. At wala pa ako napanood ng mga vlog na mga museum adventure, something like that. So talagang ang sarap sa pakiramdam na talagang first time. Formed over hundreds of millions of years, powerful geological forces compressed down manifest. Mababasa na mga bulag. Galis sa your astig dito. Sobrang nakaka-amaze. This is my first time to come inside the museum in my life. Yeah. Even school days, no. Wala kasi. Field trip na yan. Granites are among us. Granite. Sa ilalim yan, guys. Dami. Ayan. Hindi nyo makita. Inside the stone. You know why? Before the sea level, nakakaaliw panoorin itong mga piniplay nilang mga video clip kasi parang feeling mo dinala ka talaga sa noong panahon or I mean ano ba tawag doon noong unang panahon, may pa sound effect pa siya, tapos iba talaga yung vibe, parang feeling mo dinala ka sa mga how many years ago ng pamumuhay. At itong nakikita nyo naman, iba-ibang klase ng bato. Tapos may mga chemical siya. Hindi ko ma-explain. Kasi wala nga akong interest sa science. Nung nag-aaral ako talaga, ay nako. Pero mababasa nyo naman kung anong meron dyan. May nakasulat naman. Basta bisitahin nyo na lang kasi to. Sus ko, parang hindi na ako mag-explain. Itong next video, talagang nag-aksaya ako ng ilang minuto dito para panoorin. Kasi nakakaaliw siya. Talagang, ang sarap panoorin yung pamumuhay nila noon. Parang ang hirap, pero ibang klase. Ito yun ito yung bahay-bahay nila doon sa video na yan. Tapos makita mo siya in actual kung ano yung itsura niya. Di ba nakakaaliw? Nakakatuwang panoorin yung mga piniplay nilang mga history dito. Pero isa sa pinaka wow talaga ako, ang astig ng pagka-design dito, ang astig ng architect nitong museum na to, as in talaga,
Nakakabilib. Itong mga bato na to, may mga marka ito gawa na mga tao noon. Ayan, mga camel, kung ano-ano yung mga, di ko alam kung ano yung mga, but ibang klase ng markang ginawa nila dyan sa bato. Tapos ito naman, follow the dots lang, trinay lang namin kung ano ba talaga yung mayroon dito. Siyempre na-curious kami. So, ayun na nga, yung pala yun, yung mga rock art kanina na napakita sa side niyan. Yan, mga nakaproject dyan. Pag finalo mo yung mga dot-dot na yon, 'di ba? Naaliw kami dito kaya umulit kami. 'Di ba? Nakakaano dito feeling bata din. Ito ay balat ng camel. Galing. At hindi ko na naman nga pinalagpas umaura-aura dito sa design siya ng camel, made of wood siya. 'Di ba, tingnan nyo, ayan o. Ang galing ng pagkakagawa. Camel astig. bone. Yes, that camel's worm yun. Cheetah. Reptiles. Maalala ko lang nag-aaral ako. Nabuburingan ako sa history dati. Pero iba pala ang feeling kapag ka nakita mo in actual yung mga gamit ng mga sinanoong tao. Tapos mapapanood mo yung old way of living. Ang ganda ng pagkagawa ng upuan. Made of marble pa yun. Ay, sorry po. Desert, frankincense. Alam mo. Ganda. Hunting tools nila. Galing. Tignan nyo to, o di ba pag nakita natin yung mga ganyan, mga sira-sirang banga, mga nag-crack, or kinalawang na parang mga cooking tools, di ba parang walang value. Pero pag nasa museum siya, tapos mababasa mo na yung history at gamit siya ng mga sinanoong tao, ay nako, iba na ang pakiramdam, di ba? Yung value mo talaga or yung worth mo, depende kung saang lugar ka, kung kailan ba nagawa. Ganon. Ay nako, basta. Nagka-interest na ako sa history after nakapunta ng museum. Kung mapapansin nyo nga pala, mostly sa mga naka-display dito ay ginagamitan nila ng high-definition audio-video presentations, virtual maps, at augmented reality upang mas immersive and interactive ang experience ng mga guests or bisita. Isa na nga dito yung naka-highlight ang kwento ni Prophet Sulaiman and the Hofpo. Sa Bible natin, si Haring Solomon to, pero sa term kasi nila sa Quran, si Prophet Sulaiman. Kaso talagang parang naalala ko yung pagbasa ko ng Bible before 10 years, yung before 10 years old pa ako. Interesting ang kwento niya, nag-google ako syempre para mas more. Kasi tinapos ko talaga to parang nakakaano yung kwento. Kaya kailangan na talaga natin magbasa ng Bible. Ako yun. So, ayun lang. Sana. Nagiging eye-opener din talaga sa akin to. Marami talaga akong interest pagkatapos nitong bisita namin sa museum actually. In total, meron silang almost 1,300 na antique exhibits and 80 na replica exhibits. At marami pang mga makabagong media display upang ikwento or parang i-show ang history. Ganun, naglo-loading na ako, inantok na kasi ako. Pinush ko lang talaga itong pag-voice over. Sana talaga matuwa kayo dito. At ito naman yung mga larawan ng mga namuno na dynasty. Merong 2 dynasty ako napansin dito. Baka mali yung pagbigkas ko. Al-Ya'aruba dynasty and Al-Busaidi dynasty. Tama ba ako? Kasi iba kasi yung Arabic. Sorry po. So, ayan, hanggang sa current. And then, ito, yung second to the last photo, yan, from the left, si Baba Sultan Qaboos. Yan na yung sultan na naabutan ko dito last 2009. Ang tagal niyang namuno, grabe. Mahal na mahal yan ng mga lokal at saka ng mga expats. And of course, the current sultan. At dito nga ay nag-decide kaming mag-spend ng time para panoorin yung pag-feature ng pamumuno ni Baba Sultan Qaboos no mga time niya pa, mga kabata-bataan niya pa. Kaso yung guard talagang nagro-rubing na kasi magko-close na pala. Itong mga car na naka-display dito, talagang ma-amaze kayo kapag nakita niyo yan sa personal. Car yan ng late Sultan. And of course, before kami umigsit, sinulit ko na talaga yung pag-aura-aura dito kasi ang daming Instagrammable, tama ba yung term ko?
na mga ano dito, design. Thankful na lang talaga ako at supportive tong partner ko sa mga kaikikan ko. Actually, siya naman ang nagpipresenta minsan, dito ka ha, dito ka, picturean kita, videohan kita, ganun siya. Kaya nakakatuwa din, 'di ba? Talagang napaka-supportive niya sa pagba-vlog ko. Tamad lang talaga ako mag-edit minsan. Wala lang sa mood. Talagang sarap nang mag-browse na lang pagdating ng bahay. And then, pag exit namin, ito, Diyos ko, apakaganda ng sunset. Kung pwede nga lang magstay, kaso malayo pa talaga yung uuwian namin. Siya din nag-suggest niyan, dito ka muna. Siya din ang nag-invite sa akin na, dito ka, dyan ka. Ang ganda ng mga kuha niya dito sa akin, sa mobile niya. Ang ganda ng pagka-shot niya. Galingan nito eh. wala ka nang hindi kasi siya naman ang nagpe-presenta. Abay, game naman talaga din ako. Ang ganda ng aura dito sa labas. Kaya lang, malayo pa yung aming babiyahihin. Ayan o, kung nakita nyo. Napost ko na yung mga picture niyan sa Facebook na una na. Ito lang talaga yung inamag kasi tinatamad na ako mag-edit I don't talaga. like latte. I can't sleep. Cappuccino is strong. You order first. Filipino po? Wala pong mas ano lang, yung hindi po matapang. Hindi ako nakatulog. Spanish latte, ma'am. Ayan. Water. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you po. You're welcome. Walang naman po. Sabi ko kay kuya, hindi strong latte, pero parang strong pa din to Spanish latte. We'll see. Because really, the last time I drink in Macdo, you remember, Han, when you came back from UK also, I just arrived the night I think we went there. I don't know. I didn't get sleep. Naku, good luck to me. Wala, strong to. May pa-design. Konti lang nang nilagay ni kuya na ISO. Puro gatas talaga siya. Hindi niya tinipid. Kasi yung ibang hanggang dito yung ISO, almost full. Tapos parang half cup lang yung gatas para makatipid sa ingredients. Ang galing. Galing kuya! Sulit na sulit. Habang binabaybay nga namin itong highway, pabalik na kami nito ng Mascat. Muntik na talaga kami ditong maaksidente kasi nga yung isang driver, Asian din siya, hindi ko na lang specific yung kanyang race. Biglang nag-change lane, napakaalanganin. Alam mo yun, wala nang chance, wala nang time. Buti na lang talagang mabilis lang din talaga yung partner ko. Alam mo yung presence of mind, binusinahan niya, nagsorry talaga siya kasi super close, napasigaw talaga ako ng bonggang-bongga, parang nanlamig talaga ako. Alam mo, nagpo-push din yung pa ako ng brake na wala naman akong brake na inaapak. Ito na talaga yung masasabi kong isa sa pinaka-worst na muntik na kaming maaksidente. Yung super close na talaga. Grabe yung sigaw ko. And then naulit-ulit. Nung nasa roundabout na naman, may bigla na namang sumingit. Alam mo yung hindi nagpipermi sa lane nila. Biglang mag-i-insert dun sa lane na wala, napakaalanganin. Be fast. 1 year means people will know that you are new New driver. At least they will avoid or distance from Yeah. you. Take care. They will be They like... only have mistake. People will be patient. They know this is new. Kainis, nag-change lane ng biglaan, nasa stoplight. Biglang sisingit, alam namang stoplight yun. Busy talaga yung driver dito. Hindi When you talaga post, nag-ano. don't forget to cover the number plate number. Yeah, I don't. So, ayun na nga, buti na lang talaga nakauwi din kaming safe. Dito nga, kinakwento din ng partner ko na sa UK daw, kapag ka nakapasa ka, may sticker na P. It means, kakapasa mo lang para yung mga katabi mo, mga driver na yung mag-adjust. Ganun. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Dami ko ng daldal.